Ako, si Nico, estudyante sa Australia, lumalaban para sa pangarap. Kaya bang magpadala sa Pilipinas habang nag-aaral sa Australia? Ayan ang isang malaking tanong. Kung iisipin mo nga naman ay parang oo dahil may 24 oras ka na pwedeng mag-work sa isang linggo habang nag-aaral. Pag-usapan natin yan habang nagre-repair ako ng charging port ng cellphone at broken iPad. Hehe. Wow, ang sarap sa feeling. Australia, magandang bansa yan, di ba? Yan ang nasa isip palagi ng karamihan. Ngunit kaya bang magpadala sa pamilya sa Pinas habang estudyante pa? Para sa akin, may mga ilan na kaya. Mostly sila yung mga nakapag-ipon na at nasa vet course. Nakapag-ipon dahil minaximize nila yung only hours during pandemic. Good for them. Pero karamihan ng estudyante sa Australia ay hindi kayang magpadala. Natatandaan ko pa nung nasa Pinas pa ako. Pag nag-compute ako, 24 hours per week, bayad sa ganyan, bayad sa ganito, ay nako. Oo nga no, kayang bayadan. Sabi ko pa noon, pagdating ko nga dito sa Australia ay parang sinampal ako ng malakas. Dahil hindi naman lahat ng employer ay bibigyan ka ng sagad na 24 oras kada linggo. Naalala ko pa yung isang employer na pana, 8 oras lang binibigay sa akin kada linggo. Ang dami kong kailangang bayaran. At ayan, mag-break muna ako dyan sa work ko. Ganito pala sa Australia, no? Ang daming Australiano. Nag-break muna ako at naghanap ng laruan na SpongeBob. Paborito kasi ni SS yun, palagi niya pinapanood. Kaya naisipan ko siyang bilhan. Siyempre, masarap iparana sa anak natin yung mga bagay na hindi naman natin naranasan noon, di ba? Kaya pag nag-desisyon ka na pumunta dito bilang estudyante, kailangan mong isipin ang bayad sa bahay, pagkain mo, data, pamasahe at tuition. Isipin mo ng 1,000 beses bago ka magdesisyon. Kasi pumunta ka dito hindi bilang OFW kundi estudyante. May mga ilan nga akong kilala na pamilya sa Pilipinas pa ang nagpapadala dito. Sabi ko nga kanina, kung makakakuha ka man ng trabaho ay hindi ka makakakuha ng sagad na 24 oras. Madalas ay 22 lang or 23 hours per week. Gaya ko. Kaya eto ako ngayon naglalakad papunta sa second work ko dahil bakasyon at only hours pa ako. Kaya madalas ay aalis na ako sa bahay ng 7:30 ng umaga at makakauwi na ako ng alas 10 ng gabi. At syempre, kailangan ko muna maghintay ng 30 minutos para makasakay ng bus. Halatang halata sa itsura na pagod na. Sa mga oras na to ay iniisip ko ano kaya ang magiging reaksyon ng anak ko pag nakita niya yung stuffed toy na binili ko para sa kanya. At tuwang-tuwa nung nakita ko, nagtatatalon pa ako. At sabi ko nga may sorpresa ako sa kanya kaya nagtakip agad siya ng mga mata niya. Excited na siya, talaga namang hindi nandadaya. Kitang-kita sa mukha na masayang masaya siya. Ang sarap nga naman sa feeling pag nakita mong masayang masaya ang anak mo.